Magandang hapon ng Martes mga idol. Andito na naman tayo sa panibagong kwento na hatid ng Dear IFM. Ako si Idol James Reid. At sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Polo para sa hashtag Dear IFM Guwapo. Isang hapon para sa kwento na magbibigay ng aral, inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Isang kakaibang kwento na kung inyong susuriin ay hindi ganoon katanggap-tanggap sa mata ng tao. Simulan na natin ang kwento mga idol. Dear IFM. Kahit na hindi niya magawang suklian ang nararamdaman mo para sa kanya, handa ka pa rin gawin ang lahat para maging ligtas siya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Polo, 29 anyos. Nakatira sa isang lugar sa Pasay sa ngayon. Pero wala talaga akong permanenteng tirahan. Palipat-lipat ako ng inuuwian. At kung tatanungin ninyo ako kung bakit, hindi ko rin masagot. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Pero ganyan talaga ang pagkatao ko. Siguro nga, maguguluhan kayo o lalo nyo akong hindi maiintindihan kapag napakinggan nyo na ang aking kwento. Baka nga, husgahan nyo pa ako eh. At okay lang naman yun. Dahil hindi talaga gawain ng normal na tao ang mga ginagawa ko para mabuhay. Pero sigurado ako, habang sinasabi ko to ngayon, iniisip nyo na kung ano nga ba talaga ang trabaho ko? At kung anong klaseng kwento nga ba ang ibabahagi ko sa inyo. Maghanda na kayo, dahil umpisa pa lang, mainit na ang eksenang mapapakinggan ninyo. Grabe ka talaga, Polo. Iba talaga yung galing mo sa kama. Huwag mo na nga akong inuutos, Sylvia. Alam ko namang marami ng lalaki ang dumaan sa'yo eh. Totoy lang ako kumpara sa kanila. Kahit sabihin mong totoy ka pa, ibang-iba pa rin yung dating at lakas mo sa kanila. Tama na nga yan. Lumalaki na yung ulo ko sa mga papuri mo eh. Yan nga ang gusto ko sa'yo eh. Alam mo na yung ibig kong sabihin. Ikaw talaga. Tapos na nga tayo, umaandar pa rin yung kapilyan mo. Halika nga dito. Ikaw, Polo. Ano naman ang masasabi mo sa akin? Utuin mo rin naman ako. Gusto ko rin makarinig ng mga papuri sa'yo, no? Ano ba ang pwedeng masabi ko tungkol sa'yo? Parang dalaga ka pa rin namang gumalaw eh. Yan. Sige, utuin mo pa ako. Hindi kita inuuto. Totoo yun. Hanggang ngayon magaling ka pa rin sa romansa. Bakit ba kapag ikaw ang nagsasalita kahit alam kong inuuto mo lang ako, hindi pa rin ako naiinsulto? Siguro kasi sobrang gwapo ko lang talaga. Kaya kahit anong sabihin ko, tatanggapin mo. Wow. Ibang level din talaga ang confidence mo, ha? Kanina, pa-humble ka pa. Pero ngayon, hindi mo na mapigilang magmalaki sa sarili mo. Tama na nga yan. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to eh. Magbibihis na ako. Ha? Teka lang. Bakit magbibihis ka na? Aalis ka na ba? Siyempre. Tumataas na ang metro hanggat hindi ko pa nasusot yung damit ko. Ikaw din. Baka hindi mo na rin kayanin yung ibabayad mo sa akin. Huwag ka na muna magbihis. Dito ka na muna.
Babayaran kita hanggat magkano ang gusto mo. Sylvia, huwag na. Total, pagod na rin naman ako. Kailangan ko ring magpahinga at mag-ipon ng lakas. Di siya pa, hindi lang naman ikaw yung kliyente ko eh. Magkano ba yung ibabayad nila sa'yo? Sabihin mo sa akin, tatapatan ko. Huwag ka nang makipagkumbidensya. Ayokong nag-aaway yung mga kliyente ko. Chill ka lang ha. Magkikita pa rin naman tayo eh. Polo, nagsasawa na ako sa ganitong setup natin. Ang gusto ko, araw-araw kitang nakikita. Araw-araw kitang nakakasama. Sa ganitong linya ng trabaho, hindi pwede sa amin yan. Sylvia, dapat iba't ibang tao at karanasan yan. Sige ka, kapag lagi mo akong kasama, baka magsawa ka, ikaw din. Hindi ako magsasawa sa'yo. Nasasabi mo lang yan sa ngayon. Siyempre kakatapos lang natin. Nag-iinit ka pa. Ayoko nang makipaglaro ng apoy sa'yo. Gusto ko nang maging seryoso yung tungkol sa ating dalawa. Ay, nagbibiro ka ba? Alam mo naman kahit kailan, wala akong sineryoso sa mga kliyente ko eh. Bakit hindi natin baguhin? Alam kong sa dami ng pera ko hindi mo ko matatanggihan. Tumigil ka nga dyan. Sige, papatulan ko yung kahibangan mo ngayon. Sa tingin mo ba magagawa mo yan? May sarili kang pamilya? Wala akong pakialam. Total, wala rin naman silang pakialam. Yung asawa ko, alam ko namang nang bababae rin siya. Kaya ginagaya ko na lang rin kung anong ginagawa niya. Bali wala rin naman ako sa mga anak ko. Kaya ako na gagawa ng paraan para may magmahal naman sa akin. Hindi ako yung tamang tao para magbigay ng pagmamahal sa'yo. Alam mo, tandaan mo, kaya lang ako nandito dahil kaya mong bilhin yung presyo ko. Bukod pa dun, wala nang namamagitan naman sa ating dalawa eh. Siguro naman ay alam nyo na kung ano ang trabaho ko. Marami kayong pwedeng itawag sa mga katulad ko. Pero isa lang ang malinaw. Isa akong bayaran lalaki na ginagamit ang sariling katawan at kakisigan para kumita ng pera. Alam kong may mga ilan na sa inyo ngayon ang hinuhusgahan ng pagkatao ko dahil sa ganitong klase ng trabahong pinasok ko. Pero okay lang naman sa akin yun. Naiintindihan ko naman kung sakaling may mga mababa ang tingin sa isang tulad ko. Ang mahalaga, kumikita na ako ng malaking pera. Nag-e-enjoy pa ako. Iba't ibang babae, iba't ibang karanasan, at yun ang gusto ko. Kahit kailan, hindi ako nawala ng kliyente. Never akong nawawalan. Mayabang mampakinggan pero magandang lalaki talaga ako. Magandang katawan at malakas ang datingan. Kaya sobrang lakas ko talagang kumita. At dahil matagal nang ganito ang takbo ng buhay ko, hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Katawan at pera lang ang habol ko sa isang babae. Pero hindi ko akalaing darating din ang panahon na mababago ang pananaw ko tungkol sa pagmamahal. Banana Q! Banana Q kayo dyan! Miss, pabili nga ako. Sige kuya, pili ka na ako. Anong gusto mo dyan? Magkano yung banana queue nyo? 25 po isa. Ang mahal naman. Grabe. Sigurado ka ba talaga dyan? Ngayon ka na lang naman kasi bumili ng banana Q eh. Ganito na yung presyo ngayon. Sus! Dati 10 piso lang yung bili ko dito eh. Bakit naging 25 na? Kuya, dati pa yon. Anong year na yon? Ngayon, sobrang mahal na ng mga bilihin. Kaya 25 na po. Ngayon, kung hindi kayo bibili, baka pwedeng umalis na kayo. Ha? Napakasungit mo naman. Pero yan din yung hinahanap ko sa mga babae. Yung palaban. Pwede ba? Huwag yung sinasayang yung oras ko. Bibili ka ba hindi? Bibili naman ako eh. Pinipili ko lang kung alin ba dito yung malambot, tsaka yung maraming asukal. Bilisan mo na. Hindi lang ikaw yung bumibili dito. Bakit ba nagmamadali ka? Ako pa lang naman yung bumibili dito. Huwag ka masyado masungit. Nababawasan yung ganda mo. Oh. Ewan ko sa'yo kuya, basta bumili ka na. Oh, Bilisan diba? mo. Napatawa kita, sabi ko naman sa'yo eh. Tsaka huwag mo na akong tawagin kuya. Mukha namang magkaedad naman tayo eh. Polo na lang. Okay.
Sige, Polo, nakapili ka na ba? Kunin ko na tong isa. Mukhang malambot at manamis-namis eh. Kasing tamis ng ngiti mo. Hoy, pwede ba? Tumigil ka na nga. Wala akong panahon sa mga panguto mo Hindi kita inuuto. Totoo yung sinasabi ko. Maganda ka, lalo na kapag ngumingiti. Kaya kung ako sa'yo, bawas-bawasan mo na yung pagsusungit mo, lalo na sa akin. Bakit? Pabalik ka pa ba dito? Bakit parang ayaw mo na akong bumili sa'yo? Ikaw din. Mahirap ding mawalan ng customer. Kasi nailang ako sa'yo eh. Huwag kang mailang. Kapag ako naging customer mo, siguradong magiging buenas ka. Kagaya ngayon, babayaran ko na yung binili ko. Ay hala, 500 yung pera mo. Pasensya ka na pero kakalabas ko pa lang eh. Wala pa akong panukli dyan. Okay lang yun. Kahit wag mo na akong suklian, ha? Basta ibigay mo na lang sa akin kung ano yung pangalan mo. Masaya na ako dun. Sige, yun lang ba? Judith. Judith yung pangalan ko. Lakas ka palang magbayad eh. Kung laging ganyan tayo, di magkakasundo tayo niyan. Dear IFM. Dear IFM. Alam kong selosa si Sylvia at sanay na ako sa ganyang pag-uugali niya. Nakakainis kung minsan pero pinakikisamahan ko na lang dahil isa siya sa mga malalakas magbayad sa akin ng pera. Pero ngayon ko lang naramdaman na talagang galit na galit siya. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan siya. Hindi niya siguro inaasahan na mapupunta ang atensyon ko sa isang babaeng nagtitinda lang ng banana cue sa kanto. Pero kahit magalit pa siya sa akin, wala akong pakialam. Ibang-iba ang nararamdaman ko kay Judith. Hindi na ako makatulog dahil sa kanya. Kaya hindi ko pinalagpas ang pagkakataon. Kinilala at kinaibigan ko siya. Hindi rin nagtagal. Naging malapit na kami sa isa't isa. May mga nalaman na rin ako tungkol sa kanya. Galing pala siya sa probinsya at pumunta dito sa Maynila dahil nag-away sila ng asawa niya. Pero wala akong pakialam kahit may asawa na siya. Kakaiba siya sa ibang mga babaeng nakilala ko. Gagawin ko ang lahat para makuha siya. Kahit na parang hindi gumagana ang karisma sa kanya. Andito pa rin ako para kunin ang atensyon niya dahil ganon ko siya kamahal. Mahal na mahal ko siya. Polo, maraming salamat sa libre Nagandaan ka ba sa pinanood natin sa sinehan? Oo, alam mo yun nga yung mga gusto ko yung love story, nakakakilig, lalo na yung bida, sobrang gwapo. Ba? Ako, Judith. Gwapo ba ako? Ano ba naman yan tanong mo? Tumigil ka nga dyan. Bakit? Tinatanong ko lang naman kung gwapo ako eh. May masama ba sa tanong ko? Wala naman. Yun naman pala eh. Bakit parang minamasama mo? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, iba yung dating sa akin Sagutin mo na lang yung tanong ko. Oo, hindi lang naman eh. Gwapo ba ako? Oo, gwapo ka. Kahit naman siguro sinong babae, makikita yun Kung ganun, mga ibig sabihin yan, gusto mo ako. Teka lang. Hindi man porket sinabi kong gwapo ka, may gusto na ako sa'yo, no? Judith, veterano na ako sa gantong larangan. Alam ko kung interesado sa akin ng isang babae o hindi. Kung sakaling hindi ko man nakuha yung atensyon niya sa umpisa, magagawa akong maging interesado rin siya sa akin. Alam mo, Polo, maraming salamat sa paglibre mo sa akin dito, Pero para kasing nagiging presko ka naman na yata. Kasi alam ko kung ano yung sinasabi ko. Alam ko, gusto mo rin ako. Nagpapakipot ka lang eh. Ay, grabe! Sabihin mo nang mahangin ako pero yun nang totoo. Maaaring hindi mo patanggap sa sarili mo pero darating din tayo dyan. Aamin ka rin sa akin. Okay, sige. Diretsoy na kita, Polo, Hindi kita gusto.
At hindi ako interesado sa'yo. At alam mo sa sarili mong hindi totoo yung sinasabi mo. Makulit ka rin talaga. Hindi ako no? makulit. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Pwede ba? Wag mo nang ipagpilitan yan. Hindi ko na nga kailangan pang ipagpilitan. Gusto mo bang... patunayan ko sa yung tama ako. Polo, hindi ako nakikipagbiroan ah. Pwede bang iuwi mo na lang ako? O ano? Tama ba ako? O tama ako? Bakit mo ginawa yun? Para hindi mo na niloloko yung sarili mo. Alam ko kung ano yung nararamdaman mo, Judith. Gusto mo rin ako. Alam mo, hindi na tama to eh. Hindi na dapat ako sumama sa'yo eh. Kung puro tama na lang gagawin natin sa mundong to, napaka-boring naman ng buhay, Judith. Pagsapalaran ka naman. Hindi ako pwedeng magkagusto sa'yo, okay? May asawa ko. Kalimutan mo muna yung asawa mong nasa probinsya. O yung kasama mo dito eh. Tsaka, sigurado ako, ang laki ng lamang ko sa asawa mo. Bakit mo ba kasi ako tinutukso, Eh ha? di namin mo rin natutukso ka sa akin. Simple lang yung sagot yan sa tanong mo eh. Kasi, nakuha mo yung atensyon ko. Okay. Pero ayoko yung ganitong pinaglalaroan mo lang ako, Polo. Huwag mo naman sabihin yan, Judith. Pareho lang tayo naglilibang dito. Huwag mo nang isipin kung ano yung tama o mali. Ang importante, masaya tayong dalawa. Paano naman ako makakasiguro na hindi lang ako magiging isa sa mga babae mo? Huwag mo nang iniisip yan. Maswerte ka nga eh. Sila pinagbabayad ko pa sila para sa serbisyong binibigay ko sa kanila. Samantalang ikaw, nakakalibre ka pa sa akin. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na muna yung asawa mo. Ako na muna yung isipin mo. Hindi, Polo. Mahal ko yung asawa ko. Nagpapasalamat ako sa pagkakaibigan na meron tayo. Pero hanggang din lang yun. Kahit anong mangyari, gagawin ko kung anong tama. Kahit gwapo ka pa, naiintindihan mo. Sa dami na ng mga naging karanasan ko sa mga babae, aaminin ko sa inyong kay Judith lang talaga ako nahirapan ng ganito. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw pa rin niyang bumigay sa akin. Ngayon ko lang naramdaman na parang nababawasan na ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Hindi naman nangyayari sa akin to noon. Konting pakikipag-usap lang, nakukuha ko na ang isang babae. Kahit pa may mga asawa pa sila, nakakalimutan na nila yon kapag ako na ang kasama nila. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi gumagana kay Judith ang mga paraan ko. Pinapahirapan talaga ako ng babaeng ito. Kaya naman, lalo akong ginaganahan. Mahirapan man ako. Alam kong darating din ang oras na mapapasa akin din ang babaeng hindi mawala-wala sa isip ko. Pagkatapos ng huling pag-uusap namin ni Judith, naisip kong mukhang hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko sa kanya. Dati, wala akong pakialam sa kung ano ang mararamdaman ng isang babae sa akin. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nag-alala ako na baka magalit na sa akin ng tuluyan si Judith. Sinubukan kong ilipat na lang ang atensyon ko sa mga kliyente ko. Baka sakaling mawala na si Judith sa mga iniisip ko. Mag-e-enjoy na lang ako kasama ang mga babaeng nagpapaligaya at nagbibigay ng pera sa akin. Dati naman, sapat na sila para makalimutan ko mga problema. Pero wala pa rin. Hindi ko pa rin makalimutan si Judith. At lalong lumalalim pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari sa akin to. At ayoko man tanggapin sa sarili ko. Pero mukhang si Judith ang nagturo sa akin kung paano magmahal ang puso ko. Polo, hindi mo na kailangan pang maghugas ng pinggan dyan. Sylvia, hayaan mo lang ako. Kumain ako dito eh. Kaya inuugasan ko to. Pasensya ka na at umalis yung inuutusan ko para sa ganyan. Okay lang. Huwag mo nang alalahanin yan. Paghuhugas lang naman ng pinggan to eh. Teka, bakit parang sobrang kintab naman ng pagkakahugas mo sa mga yan? Parang walang naiwang mancha o sebo.
Siyempre, ginamitan ko ng dishwashing liquid na lagi kong maaasahan pagdating sa paghuhugas ng pinggan. Smart Dishwashing! Bawat pahid, linis solid! Smart Dishwashing! Maganda yan ha? Sige. Ibibilin ko sa mga kasambahay ko na yan ang gagamitin natin. Tama yan. Matatapos na rin ako dito. Ano bang gagawin natin mamaya? Polo naman! Bakit mo binasag yung pinggan? Hindi mo ba alam na ang mahal-mahal niyan? Sorry. Nadulas sa kamay ko eh. Ibawas mo na lang yan sa babayad mo sa akin. Bakit ba parang wala kang focus sa ginagawa mo? Ilang beses ko nang napapansin yan. Wala. May iniisip lang ako. Sino na naman ba yung iniisip mo? Sylvia naman. Bakit ganyan yung tono ng boses mo? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ibang babae bang iniisip mo? Wala lang to. May iniisip lang kasi akong problema. Hindi ako naniniwala, Polo. Bahala ka na kung ayaw mong maniwala. Basta sinabi ko sa yung totoo. Hindi ka naman dating ganyan eh. Hindi ka na mo problema lalong-lalo na sa pera. Uy, sige, sabihin na nating may iniisip na akong ibang babae. O ano naman, anong pakialam mo dun? Umamin ka nga sa akin. Yung tendera ba ng Banana Q ang iniisip mo? Kung siya nga yung laman ng isip ko, may magagawa ka ba dun? Hayop ka, Polo? Ang sabi ko, akin ka lang. Kung magmamahal ka, dapat ako lang yung mamahalin mo, hindi Teka siya. nga. Bakit ba kung umasta ka, parang may seryosong relasyon tayo? Wala naman yan sa usapan natin na. Alam mo namang minahal na kita eh, di ba? Handa akong iwan ang sarili kong pamilya para sa'yo pagkatapos ganito gagawin mo sa akin? Wala naman akong pakialam sa nararamdaman mo eh. Binabayaran mo lang yung katawan ko at yung oras ko para sa'yo. Hanggang dun lang tayo. Bakit ba ang kulit mo? Hindi kita mahal. Pera lang kailangan ko sa'yo. Hindi ako papayag na ganitohin mo lang ako. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo, pati dyan sa babaeng minamahal mo. Hindi ako nagbibiro, Polo. Nagkamali ka ng binangga mo. Hindi ko na masyadong sineryoso yung mga sinabi ni Sylvia sa akin noong mga oras na yun. Lagi naman siyang ganyan. Kung ano-ano mga sinasabi kapag emosyonal siya o may pinagsisilosan siya. Binibiro ko pa nga siya noon na baka sa kakapanood niya ng mga pelikula o teleserye, kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig niya. Pero aminin kong iba rin talaga ang pakiramdam ko sa pagkakataong ito. Ayokong seryosohin si Sylvia. Pero hindi maalis sa isip ko na baka nga meron siyang gawin na hindi maganda. Pero sa ngayon, hindi na muna yan ang mahalaga para sa akin. Baka nag-aalala lang ako sa isang walang kakwenta-kwentang bagay. Kailangang ayusin ko muna yung tungkol sa amin ni Judith. Ayokong tuluyan siyang magalit sa akin. Baka hindi pa huli ang lahat. Para sa aming dalawa. Banana kayo dyan! Pwede ba akong bumili? Ano ginagawa mo dito? Ito nga. Bibili lang sana ako ng banana cream mo eh. May problema ba? Sige. Ilan ba? Isa lang. Pili ka na. Dapat sana dalawa yung bibilin ko eh. Para isa sa'yo, isa sa akin. Polo naman eh. Judith, ayaw mo ba talaga sa akin? Ayokong pag-usapan yan ngayon, okay? Kailan natin pwedeng pag-usapan? Sabihin mo sa akin kung kailan mo gusto. Ilalaan ko yung oras ko para sa'yo. Seryoso ka ba talaga sa akin? Ngayon lang ako nagmukhang tanga sa isang babae, Judith. Oo, seryoso na talaga ako sa'yo. Alam mo, Diyos ko bang sasabihin sa'yo? May asawa na ako. Wag mo na nga akong kulitin. Pero hindi ka mawala sa isip ko. Baliw na ako sa'yo, Judith. Lahat naman nasa akin na, di ba? May pera ako. Wapo ako. Kahit sabihin mo ang yabang ko, totoo naman talaga yung mga sinasabi ko ah. Wala ka nang hahanapin pa. Ano pa yung kulang sa akin? Alam mo, kaya ka mapera dahil ginagamit mo yung katawan mo sa iba't ibang babae. Ayokong makasama yung ganong klase ng lalaki, Polo, okay? At isa pa, kung sasama ako sa'yo, magkakasala ako at mahal ko ang asawa ko. Alam mong hindi totoo yan. Nakalimutan mo na yung asawa mo. Ako na yung laman ng puso mo. Ako na yung mahal mo. Nabe, may kotse! Ay! Kalimutan
Itong mga to? Maaksidente sana kayo! Judith, okay ka lang ba? Ay, mga paninda ko. Bakit nila sinagasaan yung mga paninda ko? Judith, Judith, mukhang nahagip ka na sa sakyan na. Wag mo na munang isipin yung mga paninda mo. Dadaling kita sa ospital, ha? Yun na alam yung kinabubuhay ko sa Maynila eh. Bakit kailangan pa nilang sirain yung pinagkakakitaan ko? Wala naman akong ginagawang masama. Ano pang atraso ko sa kanila? Oh, ang akala ko ba, hindi ka nababalik dito? Kailangan kita makausap. Yan. Yan ang gusto ko. Yung kailangan mo ko. Ikaw ba yung nagpasagasa sa paninda ni Judith? Ha? Sino ba si Judith? Sylvia, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Eh di nalaman mo ring seryoso ko. Hindi rin ako nagbibiro, Polo. Hindi ako nagbabantalang. Ginagawa ko kung ano yung sinasabi ko. Bakit pa kailangan mo pang idamay si Judith sa problema nating dalawa? Wala naman siyang kinalaman dito eh. Anong wala? Eh siya nga mismo yung problema eh. Kaya sa susunod, huwag mo akong susuwayin. Mahirap akong kalaban. Ano bang gusto mong gawin ko para lang tigilan mo siya? Bumalik ka sa akin. Bumalik tayo sa dating setup natin. Yun bang nakikipagkita ka sa ibang mga kliyente mo pero walang halong pagmamahal? Yun kasi naging problema ko. Ngayon ko lang naramdaman na talagang may kaagaw ako sa'yo. Ang akala ko ba gusto mong maging seryoso tayo? Iiwan mo na yung pamilya mo? Yun ba yung gusto mong gawin natin? Pwede naman. Pero kilala kita. Alam kong hindi mo magagawa yun. Kaya nga mabait pa ako sa'yo eh. Ang gagawin mo lang, kalimutan mo lang yung tendera. Paano kung hindi ako pumayag dun sa gusto mo? Polo, nakita mo na kung ano ang kaya kong gawin. Kung ayaw mong mapahamak yung babaeng yan, susundin mo kung ano ang gusto ko. Pasensya ka na, pero may aaminin nga pala ako sa'yo. May nahanap nga pala akong bagong kliyente at mas malaki siya magbayad kesa sa'yo. Huwag mo akong subukan. Mukhang mas mapapadalas na ako sa kanya. Patay na patay din nga sa akin yun eh. Yun nga lang, ang maganda sa kanya, hindi siya nangingialam sa personal na buhay ko. Wala siyang pakialam kung sino yung babaeng mahal ko. Huwag mo akong niloloko, Polo. Hindi na talaga ako nakikipagbiroan sa'yo. Kapag nalaman kong niloloko mo ko, mas matindi yung mangyayari sa inyo ng babaeng mahal mo. Eh di check mo na lang kung totoo yung sinasabi ko sa'yo. Basta ako, ayoko na talaga sa'yo. Nagsasawa na ako eh. Ibang putahe naman yung hinahanap ko. At kapag may nangyaring hindi maganda kay Judith, kahit anong pagbabanta mo, sisiguraduhin kong mananagot ka sa akin. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng tapang noong mga oras na yun. Sa totoo lang, kabado ako habang nagmamalaki ako kay Sylvia. Hindi naman talaga totoo na meron na akong pinalit na kliyenteng mas malaking magbayad kesa sa kanya. Sinabi ko lang yun para kahit papano naman matakot siyang gumawa ng masama kay Judith. Hindi ko akalain na makakaya niyang gawin yun sa isang inosenteng babae nang dahil sa matinding pagsiselos. Pero dahil ito na ang sitwasyon, kailangan ko nang umisip agad ng paraan para mailigtas ko ang babaeng sigurado na akong mahal na mahal ko. Nahulog na talaga ang loob ko kay Judith. At para makasiguro akong magiging ligtas siya, kinumbunsi ko si Judith na umuwi na lang ulit sa probinsya nila. Kahit pa ang kapalit nito ay makakasama niya ulit at posibleng balikan niya ang asawa niya. Pasensya ka na, Polo ah. Wala tuloy yung pinakamalaking kliyente mo nang dahil sa akin. Ano ka ba? Ako nga dapat yung humingi ng pasensya sa'yo eh. Dahil sa akin, muntik ka na mapahamak. Hindi kita masisisi. Nagmahal ka lang naman eh. Judith, pasensya ka na sa itatanong ko ha. Ano yun? Ka na mahiya. Sige, tanong mo na. Talaga bang kahit konti lang, hindi mo ako nagustuhan, hindi mo ako minahal?
Ang hirap namang sagutin yan. Aalis na nga lang ako, pinag-iisip mo pa ako. Siyempre, simple lang naman yung gusto ko malaman galing sa'yo eh. Polo, mahal ko ang asawa ko. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaintindihan, pero hindi ibig sabihin nun na wala na yung pagmamahal ko para sa kanya. Kung ako ba yung una mo nakilala bago yung asawa mo, ako kaya yung mamahalin mo? Hindi ko alam. Siguro, pwede. Pero, hindi ganun yung nangyari sa kwento natin eh. Kaya para sa akin, hindi na yun importante. Sa buong buhay ko kasi, ngayon ko lang naramdaman na natalo ako pagdating sa babae. Alam mo, hindi ka lang sanay. Pero gano'n naman talaga ang buhay eh. Darating din yung panahon na hindi mo rin makukuha kung ano yung gusto mo. Ay, malapit ka na yatang umalis. Oo nga eh. Sige, maraming salamat sa lahat ng mga naitulong mo sa akin ha. Ako nga dapat yung magpasalamat eh. Kahit masakit, kahit hindi mo ako tinanggap, ikaw lang yung nagturo sa akin kung paano magmahal. Huwag kang mag-alala. Darating din siguro yung babaeng para sa'yo. Tama na yan. Alam ko namang sinasabi mo lang yan. Para pampalubag loob. Okay lang naman. Tanggap ko na ayaw mo sa akin. Malay mo naman kapag umalis na ako. Makilala mo na rin yung babaeng magmamahal talaga sa'yo. Sa ngayon, ayoko na munang isipin yun. Maganda nga sigurong ganito na lang muna ako. Mag-isa, masaktan, pero inspirado sa babaeng minahal niya. Kung talagang mahal mo ko, meron pala akong gustong hilingin sa'yo. Kung okay lang naman. Sige. Ano ba yun? Higil mo na yung ganyan trabaho mo. Di makakabuti sa'yo yan. Mamaya magkasakit ka pa ng dahil dyan. Pero Judith ito na yung buhay na alam ko eh. Di ko na kayang bitawan to. Baka hanggang sa pagtanda ko, ito pa rin yung ginagawa ko. Sa tingin mo ba, may kliyenteng kukuha pa sa'yo kapag tumanda ka na? Polo, nakapagtapos ka naman ng pag-aaral. Bakit hindi ka nalang kumuha ng trabahong marangal? Huwag mo sayangin yung oras mo dyan. Iwan mo na yung trabahong yan habang kaya mo pa. Sige, pag-iisipan ko yung sinabi mo. At huwag mong kakalimutan ha, pagdating sa babaeng mamahalin mo, siguradong darating din siya sa'yo. Kapag para talaga sa'yo ang isang tao, hindi mo siya kailangang ipilit sa buhay mo. Tsaka ikaw na ngayon nagsabi hindi ka mawawalan. Kasi nga, gwapo ka naman. Ngayon lang yata ako nakaramdam ng ganong kalungkutan. Nung umalis na ang bus na sinasakyan ni Judith, papunta sa probinsya nila. Hindi ko maiwasang umasa na baka sakaling magkita ulit kami. Pero alam kong inuuto ko lang ang sarili ko. Alam kong babalik pa rin siya sa asawa niya. Kahit anong gawin ko, hindi na talaga siya mapapasakin. Kailangan kong tanggapin ang katotohanan na kung sino pa ang babaeng unang minahal ko sa buong buhay ko. Ang siya pa mismong hindi naging interesado sa akin. Sa ngayon, sinusubukan kong mag-apply na sa mga legit na trabaho. Yan ang gustong mangyari ni Judith para sa akin. At tama naman siya. Hindi ko pwedeng sayangin na lang ang pagkakataon dahil nakapagtapos naman ako ng pag-aaral.
nandun pa rin yung takot na baka balikan ako ni Sylvia. Pero syempre, hindi ako pwedeng magpatalo sa kanya. Itinigil ko na ang pagiging bayaran lalaki ko. Para sa magandang kinabukasan ko. Dahil yun ang pinangako ko sa babaeng mahal ko. Hanggang dito na lang muna. At sasabihin ko sa inyo at ipapaalam ko na rin kung may bagong trabaho na ba ako. Nagpapasalamat at nagbabagong buhay. Polo. Na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Polo Story. Don Reyes bilang Polo, M.K. Salditos bilang Judith, PJ Alabat bilang Sylvia. Sound technician and drama editor, Martin D. Sa panulat ni Owen Villamor. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM.